In this season, we expect that people are moving around, going somewhere, visiting somebody. And sometimes because of familiarity with the routine of our service to the Lord, we tend to give a very light or less priority to the church. And well, it's good that we have parties, we have celebrations, we have corporate celebrations, we have fellowships. It's good. But let us not forget that the priority of the saints of God is the church of the living God. So meaning to say, in everything we do, we should put the Lord's interest first. Palaging ang interest natin ay nauuna ang Panginoon kaysa sa atin. So when you want to enjoy the holiday season, that's good. That's okay. But let us not put the work of the Lord as a secondary priority sa buhay natin. And at the end of the day, the celebration, the holiday will be up and finished and tapos na. So babalik na naman tayo sa church. At sa oras na naman ng kagipitan, ang church na naman ang nangunguna. Bakit sa oras naman ng kaligayahan, dapat nauuna din ang simbahan? So I'm just telling you this because Paul says we should walk worthy of our calling. We are not just visitors in the church. We are the body of Jesus Christ. We are the members of His body. Paul, in his word, he laid a very important principle for the church and to all its members and to all the leaders of the church. Kaya kung ikaw ngayon ay membro ng simbahan at ikaw ay leader ng simbahan o ikaw ay may kinalaman sa simbahan, you should listen today and stop roaming around. Just listen. Because Paul, in his word in the book of Ephesians, when he said, walk worthy, it means we should walk appropriately. May tamang paglakad. May tamang pamumuhay. When he said walk worthy, he is meaning that we should walk godly. We should walk suitably to what the Lord is expecting. Dapat lumakad tayo sa gusto ng Diyos nating lakaran. Meaning that there is a right walk. Mga kapatid, tagal-tagal na rin naman kayo na nagsisimba. But there is a right way to walk. And we need to walk as church members, as church leaders, as church of Jesus Christ. Hindi basta kung anong gusto nating lakad. Hindi sa kung anong gusto nating ugali at sa anong gusto nating desisyon. Naalala ko si Moses, mga kapatid, when he was called by God, he refused to be called and ask God to look for somebody or someone to fulfill the task. Naalala ko siya, mga kapatid, na nung tinatawag siya ng Panginoon, umaayaw siya. At sabi niya, pwede bang iba na lang? Huwag na ako, Panginoon. Sa dinami-dami ng sinabi ni Moses, para tanggihan yung tawag ng Panginoon, ang Diyos ay hindi napikon sa kanya. Bagkus, mga kapatid,
nagbigay ang Diyos ng instruction kay Moses kung anong dapat niyang gawin. Alam ng Diyos ang limitation mo. Alam ng Diyos ang kakayanan natin. Alam ng Diyos ang ugali natin. But despite of our unwillingness, God is leading His instructions. Wala siyang pakialam kung ano ang iyong nakaraan. Wala siyang pakialam kung ang tingin mo sa sarili mo ay wala kang kakayahan. Wala siyang pakialam kung anong background mo. Ang pakialam niya, mga kapatid, ay yung maging willing ka sa tawag niya. That's why He laid instructions. No matter who you are, stuttered ka man, Moses, hindi ka man kasing talino o kasing tatas ni Aaron, I don't care, sabi ng Panginoon sa kanya, I don't care. I don't care kung kakaharapin mo doon sa Egypt ay mga magicians, mga matataas na tao, I don't care kung haharapin mo si Pharaoh. What God cares is your willingness to follow His instructions. Kaya wag natin, mga kapatid, titingnan yung ating sarili na we are not qualified. That's why Paul said, walk worthy. May tamang instruction sa inyo, di ba? Sabi ni Paul. Walk worthy, appropriately, suitable as a Christian, suitable as a church leaders, suitable as the body of Christ. May sinasabi si Paul, mga kapatid, sa church. On the same note, mga kapatid, nakita natin si Paul. He laid instructions to all that are called by God. Walk worthy, sabi niya. This is not just a word, na passive word, mga kapatid. This is an instruction to the church. Sabi ni Paul, walk worthy. Walk appropriately. Behave as you are expected. Sabi ni Paul, walk godly. Lumakad kayong makadiyos. Na siyang karapat dapat sa inyong pagtawag o sa pagtawag sa inyo. That's why we behave different from the world. We dress up different from the world. We talk different from the world. Because we are called out from the world and God put us into His marvelous light. Tinanggal na tayo ng Diyos diyan sa sanlibutan. Though we are walking in the world, but we are not for the world. Yes, we are in this world. Tayo ay nasa mundong ito, pero hindi tayo nilikha ng Diyos para sa mundo. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya marapat nating lakaran, sundin ang uutos ayon sa paglakad, ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Paul is pointing out that a growing church is not just about doctrine. Sino man tatalo sa doktrina ng Panginoon? Wala. It's not just about doctrine. It's not about principles. It's not just about positions. We are transcended beyond. You might be good in talking about your doctrine. Magaling ka sa oneness of God, water baptism in the name of Jesus. Magaling ka maari na mag-explain ng Holy Ghost baptism. Magaling ka magturo ng doktrina. Magaling ka mag-explain ng doktrina. But unless that we walk worthy, our doctrine is all nothing. Kahit gaano kagaling ng doktrina natin, kung ang ating ugali ay hindi tumatama at umaayon sa kalooban at gusto ng Panginoon, wala tayong kwenta. It's not just about doctrine. That's why I told mga kapatid a while ago, it's not just about the word. We are here in the church not just to listen to the doctrine, to the words of the Lord. We are here to experience God. Hello?
Anong pagkakaiba natin when we go to the church, minamalaking simbahan, na nakaupo tayo doon, mga kapatid, nakikinig tayo sa nagtuturo, and afterward, uuwi tayo na parang wala tayong natutunan at wala tayong narinig, mga kapatid. We go to church not just to listen to the word. You are here to experience the word. The Spirit of God is moving. And when you feel that the Spirit of God is moving, act as you were in the kingdom of God. Pag nararamdaman nyo ang pagkilos ng Panginoon, huwag nyo nang labanan ng katamaran. Huwag na nating labanan. Sorry mga kapatid, but I need to tell you this. This is, the Spirit is telling me to preach this. We are in the church. You should be worshiping the Lord. You should be raising your hand. When you're in the school, what do you expect to do in the school? You learn. You listen. When you at work, what you should be supposed to do at work? You should work. When you are in the church, ano dapat yung ginagawa natin? Ba't di natin ginagawa? It's unfair sa Panginoon, mga kapatid. When we are in the church and we feel the Spirit of God is moving, have liberty to move. Let the Spirit of God have its liberty, mga kapatid. When the preaching of the word is being served, mga kapatid, listen and respond. Pag nag-worship, huwag kang, bato ka ba? May putok ka ba? Hindi mo maitaas yung kamay mo. Saan mo gagawin yan? Sa trabaho? Sa eskwelahan? Sa pasyalan? When you are in the church, supposedly you are worshiping. You are responding to the word. And we are experiencing the word. Everybody say amen. Ibahin nyo ang simbahan. This is not your work. This is not your house. This is not your school. This is the church of Jesus Christ. Behave appropriately. Ginagawa nating bahay ang simbahan eh. Ginagawa nating trabaho, ginagawa yung playground ng simbahan. May nangangaral, laro ng games. This is not your playground. Tamaan ka sana ng kidlat. Ang harsh mo naman, pastor. Kanino nyo gustong marinig sa akin? Kanino nyo gustong marinig ito? Sa nanay nyo? Sa tatay nyo? Sa magulang nyo? Sa kapatid nyo? Masita ka nga lang tisod ka na. This is the church of Jesus Christ. This is not just about doctrine. This is about spirit. This is about spirit. We should know how to balance between doctrine and duties. Nung bago pa tayo sa Panginoon, walang ibang ginawa ang pastor kundi turuan tayo ng turuan. Bible study to Bible study doon. Doktrina dito, doktrina doon. But you should know the difference between the duties and the doctrine. Doctrine must be upheld and must be mastered. Dapat yan ay sinasaulo. Iniingatan. But duty is something to exercise every day. Not just every Wednesday Bible study, not just every Friday prayer meeting, not just every conferences, not just Sundays. It is every day. That's why doctrine is being preached to us for us to know what is our duties. What are our duties? Ano ba dapat nating gawin? Ano ba dapat nating i-behave? Ano ba dapat nating pinaniniwalaan? Kaya may doktrinang tinuturo. Kaya kung magaling ka sa doktrina, kung di ka marunong sa pagsunod, ano ka?
B-O-B-O. Sorry mga kapatid. I should not be telling you this, pero ano yun? You listen to the doctrine and yet you don't want to follow it. Tinuturo ang kabanalan pero wala kang ginawa yan sa mukha mo kundi pinturahan ng pinturahan yan. Ba't nakikinig ka pa? Sayang lang. Kaya nga may espiritu. Kaya ang Diyos ay nagmanifesto bilang espiritu to help us in our infirmities, to help us in our weaknesses. Basta tanggapin mo lang na mahina ka. Basta aminin mo lang na hindi mo kaya. Basta willing ka lang magpatulong sa Kanya. Basta magpasakop ka lang, magpakumbaba ka lang, magpasakop sa Kanya kagustuhan. Tutulungan ka ng Panginoon kahit gaano ka kahina, mga kapatid. Everybody say amen. We must walk in unity. We must walk in purity. We must walk with harmony. We must walk in victory. These are our duties, mga kapatid, to the doctrine. Pag narinig mo ang doktrina, may duty ka. Anong duty mo? It's not just to follow. You should keep the unity of the Spirit. You should keep the harmony of everyone. The victory, the purity of the doctrine. Because if not, wala tayong pinagkaiba sa institusyon na tinayo lang ng tao. Baguhin natin, gusto natin baguhin. Magkasundo lang ang lahat, babaguhin na. No, this is not like that. May chairman of the board dito ang Panginoon. Everybody say amen. Kahit gusto ng marami, pero ang chairman of the board nagsabi, no. Hindi yan dapat. You should understand the difference ng mga natural abilities ng tao at ng spiritual gifts. Minsan doon tayo nagkakaroon ng selusahan sa mga natural gifts. Mga kapatid, natural gifts nga eh. Hindi tayo pantay dyan. May magaling sa musika, may magaling sa matematika, may magaling sa pag-awit. Hindi tayo pantay dyan. Natural abilities yan. Pero lahat tayo binigyan ng Diyos ng spiritual gifts. Minsan we want to maximize ano ba naman siya? Siya palagi na-schedule kasi, pastor talaga. Magaling kasi sa musika, magaling kasi sa ano. That's carnality. Ba't siya nilagay dyan? Hindi naman siya marunong sa media yan. Ba't siya nilagay dyan? Ako yung ibig ko sabihin. Ba't hindi natin maintindihan ang pagkakaiba ng natural abilities ng tao at ng spiritual gifts ng tao? The natural gifts is there. Inborn yan. Ano gawin ko? Kalbuhin ko sarili ko dahil hindi ako marunong ng ginagawa mo? Pagalitan ko sarili ko? No. Wala akong magagawa doon. Kung mahina ako sa matematika, hindi katulad ni Mark, ano gagawin ko? Kahit mag-aral ako ng mag-aral ko, talaga hindi. May natural abilities, mga kapatid. But the spiritual gifts is different. It is all given to all. Walang ni isang hindi binigyan. Huwag tayong mag-contest doon, mga kapatid, sa natural abilities. Kasi hindi tayo pantay doon. Katulad na lang ng mga mukha natin, unique yan, mga kapatid. Ay, kahit anong gustuin kong gawin maging kamukha ni Aga Mulak, hindi mangyayari yun, mga kapatid eh. Ninyo Mulak na lang. Hindi mangyayari yun. It's natural abilities. Pero pagdating sa spiritual gifts, mga kapatid, ang Diyos pantay. May binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin na spiritual na kaloob. Pastor, hindi ko alam eh. Yan kasi ang nagagawa ng kaka-absent mo. Paano na-discover? Paano na-develop yung spiritual gifts? Because the spiritual gifts are meant to serve God, to glorify God, and to serve others.
Ulitin ko. Your and my spiritual gifts given by the Lord are meant to glorify God, to serve God, and to serve people. Ngayon, paano ko madidiscover? Paano ko madidevelop yung aking spiritual gifts? Kung wala ako sa loob ng simbahan. Sa labas ba ng simbahan, may ibibigay mo ba yung spiritual gifts na yan para sa kapurihan ng Diyos? No, hindi mo nga alam na meron ka yan eh. Pero sa loob ng simbahan, tinuturo sa atin na ang Diyos nagbigay ng spiritual gifts. Kasi para sa kanyang kapurihan yan. So ibig sabihin, sinangkapan ka ng Diyos ng kaloob na yan para maibigay mo sa kanya ang kaluwalhatian. At matulungan mo yung ibang tao, maserve mo yung ibang tao sa loob ng simbahan. Palagi kang wala sa simbahan. Paano mo malalaman at madedevelop yung spiritual gift sa'yo? So sasabihin mo, bias ang simbahan na yan eh. Hindi ako ini-schedule. Ano ka ba? Sino ka para ka-schedule namin? Hindi ka nga nakikita dito eh. Hello? Minsan mga kapatid nakakaano, may mga bagay talaga na hindi pa maintindihan ng marami. May mga bagay na akala nila ang kaloob ay laruan. Gifts are not toys. These are not toys to play with. Ay, marunong ako sa musika. Sige, pastor, tutugtog ako. Sino naman si pastor para hindi ka patugtugin? Gusto mong maglingkod eh. O, tumugtog ka. Akala ang gifts o natural ability, laruan sa simbahan. Na kung kailan mo lang gustong tumugtog, tutugtog ka. Na kung anong gusto mong ugali, habang tumutugtog ka, gusto mong ugali. Ayaw mong pasakop, ayaw mong makinig, ni ayaw mong sumunod. Basta tutugtog ka lang. Ano tayo dyan? Ano mangyayari sa church ng Panginoon? These are not toys! God gave us either abilities or spiritual gifts for what? To build up the kingdom of God. Hindi ito para sa atin. Hindi para tayo tumayo dito at mag-perform at maging popular sa tao at maging magaling sa marami, sa harap ng camera, mabuti, magaling, talentado. This is not your playground. This is the church of God. Pag binigyan ka ng Diyos ng ganda ng pagkanta, gamitin mo sa kapurihan ng Diyos. Pag binigyan ka ng Diyos ng magaling na mga kamay para tumugtog, gamitin mo yan para sa kapurihan ng Panginoon. Paglingkuran mo ang Diyos. This is not a playground. This is the house of God. Hello. Hello. This is not toys. This is just to build, to magnify, to edify the church. Dapat yung gift ko, nagpapatibay sa'yo. Nagpapatibay sa'yo. Nagpapatibay sa'yo. Hindi eh. Yung gift ko, nagpapatisod sa'yo, nagpapatisod sa'yo, nagpapatisod sa'yo. Walk worthy of your calling. Maraming gustong mag-serve. Pero pag nandiyan na mismo sa service, maraming gustong mag-quit. Ganito pala. And you should know that, yes, ganyan pala. Because this is not an institution of men. This is an institution of God. Ang lahat tayo dito is, we are just motivated ng faith natin sa Panginoon. Ako, mga kapatid, I'm motivated sa faith ko sa Panginoon. Nakikita nyo na lang ngayon. Nakikita nyo na lang ngayon, mataba ang pastor ninyo. Nakikita nyo na yun, maganda ang sapatos ng pastor ninyo. Nakikita ninyo na maganda ang relo ng pastor ninyo. Pero hindi nyo nakita nung inumpisahan ang simbahang ito. Kung anong hirap, kulang na lang kumain ng lupa. Hindi nyo alam kung ilang beses na sunog na fishball ang ulam namin, Gander. Yung natirang fishball ni Brother Gander, yun ang kinakain namin hapunan. Di nyo alam kung anong hinihigaan ni Sister Evelyn nung panahon siya nakatira sa amin. Ang nakikita nyo na lang ngayon, wow. It's not wow.
This is not my playground. Ay si pastor kasi ano na yan eh. Kayo man din eh. Ikaw man din, Brother Mark eh. Ano ka ba dito? Gusgusin lang naman ng debate. Ito, magkapatid, hindi nga marunong. Pastor, tugtog ako, pastor. Pero ngayon, engineer na. Salamat sa Lord. Ibig sabihin, hindi ba tayo pwedeng pagpalain? Naglilingkod tayo kay Lord eh. Hindi ba tayo pwedeng palaguin ng Panginoon? Naglilingkod tayo sa Kanya eh. Palalaguin tayo. But we need to know how to behave in the church. Everybody say amen. We need to accept this, mga kapatid, because Paul is telling us that Christian life is not just based on ignorance. Christian life is based on knowledge. The more we understand the doctrine, the more we easily follow duties. Our doctrine speaks of what we believe. And what we believe speaks of how we behave. Kung tayo ay palasimba, faithful, it speaks of what you believe. Kung ikaw ay mapagpatawad sa pagkakamali ng iba, it speaks of what you know about your doctrine. Hello? Halimbawa, alam nyo na may nag-iisang Diyos, pero nagsisimba pa kay Sakyapo. Alam niyo naman, there's power in the name of Jesus. Bumibili pa kayo ng anting-anting. Alam niyo naman, sa Diyos ang lahat ay may pangyayari. Nagpapahula pa kayo doon sa Quiapo. Pakihulaan mo nga ako. Tanungin mo yung hula. Ba't di mo hulaan sarili mo? Hulaan mo kung lalabas sa loto, tapos tayaan mo. Hindi na kaya. Pahula. Sa Diyos ka magpahula. Alam niyo ba ang salita ng Diyos ay hula din? It's a prophecy. So the more you listen to the Word of God, it prophesies to you. Yun nangyari kay Abraham, kay Moses, kay Isa. Lahat na nangyari sa Bible characters, it's a prophecy for us. Na kung susundin din natin yung ugali ng mga naunang tao na yon, ganun din ang mangyayari sa atin. Pagpapalain din tayo katulad ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Ako, ang ibig sabihin, yun yung hula. Doon ka magpahula sa Word of God. Sundin mo, pakinggan mo, pagpapalain ng buhay mo, kapatid. Everybody say amen. That's the way how we behave in the church. We listen to the Word. Not to the man. I'm blessed ako, mga kapatid, sa church na ito. Blessed ako. Minsan-minsan hayaan nyo na ako magalit. Pero blessed ako. I want you to know, mga kapatid, personally, deep from my heart, I am blessed in this church. You are so sensitive to the work, to the words, to the Spirit of God. May mga ilang hindi, pero okay lang yun. Pero wala naman sila. Talaga ito. Blessed ako sa inyo, mga kapatid. Some of you here, hindi ko naman kayo nakakausap personally. Pero may mga leaders tayo nag-aasikaso sa inyo. Kung talagang inaasikaso kayo. Hindi ko na nakakausap yung mga kapatid natin sa Admiral. Yan, sila Sister Ruby. Yung kapatid natin, matagal na nagsisimba. Hindi ko man lang na-invite sa office, mag-usap tayo, magkape tayo, kamusta ang buhay. Kayo. Sino palaging ko kausap? Mga leaders. Nagsasawa lang ako eh. Kayo na lang palagi ko kausap eh. Pero bless ako, mga kapatid. Sabi ko sa sarili ko sa susunod, sabi ko, pag ang simbahan tumagal-tagal na, hindi ako magpapaalam na wala ako paglinggo. Oo. Pag wala ako paglinggo, tinitingnan ko sa CCTV. Uy, marami. Ayos. Sabihin, nasanay na sila na hindi ako ang Diyos nila. Kasi pag hindi si pastor ang preacher, ay, maraming dahilan. Pastor, natapilok ako. Pastor, nabilaukan ako. Pastor, tinambad ako. Marami. Salamat sa inyong admiration sa inyong pastor. And I really appreciate that. And I thank the Lord for that. Pinapasalamatan ko si Lord dahil sa ginagawa niyong yan. Pero hindi nga ako ang Diyos eh.
Lumago na dapat ang church. Na kahit sinong tumayo sa likod ng pulpito, matured tayo na makinig. At sensitive tayo, mga kapatid. And I'm so blessed in this church. Isang araw, mga kapatid, sa aking pananalangin sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, parang yung ministry, sabi ko, Lord, parang ang ministry, parang may panahon na ikaw ay down. May panahon na ikaw ay parang hindi encourage. Parang katulad nyo rin, huwag kayong ipokrito, di ba? Minsan ayaw nyo rin naman magsimba eh. O, di ba? Minsan may parang ganon. Lord, sabi ko, I want to be encouraged today. Alam niyo may araw na yun, mga kapatid. Yun yung araw na devotion tayo dito. And I'm so low in the spirit. Paba ang spirito ko. Siyempre, hindi ko naman sasabihin yan, oy, malungkot ako ngayon. Oy, natitisod ako ngayon. Hindi ko pwedeng sabihin yon. So I prayed, mga kapatid. Nanalangin ako sa Panginoon. Lumuhod ako dito. Panginoon. Siyempre, nilabas mo sa Panginoon yung gusto mong sabihin. Nung ako'y aalis na, mga kapatid, papunta sa ibang ibayo, sa ibang simbahan para mangaral, pero bagsak ang aking moral, mga kapatid. Malungkot ako nung araw na yon. Hindi lang halata. Mataba kasi ako, mga kapatid. Pag payat ka, halata ka agad eh. Pag mataba, parang jolly kasi. Parang tumatalbog-talbog lang yun siya. Parang, saya si pastor, busog. Hindi nila alam, gutom pala yun. So, mga kapatid, pagbaba ko, may lumapit na kapatiran sa akin. I'm so parang sad. Lumapit, ang sabi niya sa akin, Pastor, kinausap ako ng Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon sa iyo? Sabi niya, Pastor, hindi ko alam pero kinausap ako ng Panginoon. Ibigay ko daw lahat ng laman ng pitaka ko sa iyo. At yung taong yun umiiyak habang sinasabi niya yun. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, mga kapatid. Yung panalangin ko, parang sinasabi ng Panginoon, it doesn't matter whether you are sad or you're happy. What matters is the people of God is listening to my voice through you. Alam mo, tinanggap ko. Sinabi doon ng Lord eh. Ano ang sabihin ko? Wag, sabihin mo kay Lord, wag. Hindi, di mo pwede sabihin yon. Tinanggap ko. Pinag-pray ko siya. Pagsakay ko sa sasakyan, umiiyak ako, mga kapatid. Kinausap ako ng Diyos. Na yung iyong mga ups and downs sa buhay, may mga pagkakataon na parang wala siya. Parang walang naging bunga yung ginawa mo. Pero God reminded me, it's not about you, Pastor. It's about the word that you have spoken. The word, my word that you have spoken, that goes to the hearts of men. That matters. Hindi ko makalimutan yun. Binilang ko. Hanggang ngayon nasa isip ko kung magkano, hindi ko sasabihin sa inyo. Bilang na bilang ko yun, pati sentimo. Hindi ko sasabihin sa inyo. Pero pag pinilit nyo ako, sige na lang. Pero I praise the Lord. I praise the Lord. Nangaral ako sa simbahan na pinuntahan ko with a kind of dedication and encouragement from the Lord. Parang sinasabi na, mangaral ka lang. Hindi naman, it doesn't matter kung anong lakas ng pangangaral mo. Basta mangaral ka lang. Kasi may taong pupuntahan ng Word of God. Papasok sa kanyang puso. Mabubuhay yung taong yun sa salita ng Diyos. At pagdating ng panahon, tutubo yan ng katapatan sa Panginoon. Na-encourage ako, mga kapatid. Kaya ngayon, kabi-kabila ang imbitasyon, mga kapatid, sa pastor ninyo. Kahit napagod, mga kapatid, halos ma-overpatig na. Sige lang ng sige.
Kasi na-encourage ako doon sa ginawa ng Panginoon sa akin. Basta mangaral lang ako. Alam ko nasa isip nyo, magkano yung binigay. Hindi ka hindi ka masasabihin. Huwag nyo na kasi ipilit. Huwag nyo isipin nyo. Isipin nyo na lang yung sinabi kong uli. Yung parang kasi nasa isip nyo eh. Paano kung may lumapit sa iyo, Brother Gander? Brad, kinausap ako ng Panginoon. Ibigay mo daw lahat ng laman ng pitaka mo. Si Kim pala yun. Hindi na kailangan ni Lord na mangungusap. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. We should walk in unity in the church. Because this is only the practical application of the doctrine. Unity. Pagkakaisa. Yan lang yung practical na description o demonstration ng doktrina. Kapag ang simbahan ay namumuhay sa pagkakaisa, ang pagkakaisa, ulitin ko, ay hindi ito, unity is different from uniformity. Unity comes from within. Merong compelling reason within. That's why nakikipagkaisa ka. But uniformity is coming from without. There is a pressure outside that you are compelled to follow. Kaya unity ang sinabi sa Biblia, hindi uniformity. Kasi pag sinabing uniform, lahat tayo mag-itim. Uniform lahat, nakakulay itim. Pero hindi lahat sumasang-ayon sa itim, pero nakasuot siya ng itim. Nakuha niya ibig sabihin? Uniform daw eh. I hate black. Pero uniform daw, sabi ni pastor, sige na lang. Uniformity is different. You are compelled, you are forced outside. May panlabas na pwersa na pumipilit sa iyo para sumunod ka. Pero ang unity po ay iba. Busilak ang puso mo na galing sa loob mo na nakikipagkaisa ka. Sa loob, may nagdidikta sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos sinasabi sa iyo, follow, obey. Kaya maluwag mong sinusunod yon. Everybody say amen. Ang sabi ni Paul, mga kapatid, walk in unity. We should walk in unity. Sa simbahan, mga kapatid, lumakad tayo na may pagkakaisa. Hindi yung napipilitan tayo. Everybody say amen. We should walk humble. Walk with humility. Walk worthy with humility. Sa loob ng simbahan, mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay dapat nakikita. Sa atin, mga Christian, dapat nakikita sa atin yun. Because humility is grace, is a grace that when you know you have it, you have lost it. Ang humility daw ay biyaya. Na sa panahon na nalaman mong meron ka niyan, biglang mawawala. Sa panahon na nalaman mong ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ka na mapagpakumbaba. Pag sinabi, parang ganito, pag sinabi mong gwapo ka, nalaman mong gwapo ka, hindi ka na gwapo. Ang kapakumbabaan ay ganon. Pag sinabi mo sa sarili mo, humble ako, hindi ka talaga humble. Kasi nalaman mong humble ka eh. Dapat hindi mo alam na humble ka. Ibig to say, meron kang ginagawa na sumusunod sa palatuntunan ng Panginoon na hindi mo pinagmamalaki na meron kang ganon. Pag sinabi mong faithful ako, hindi ka lalo faithful. Kasi hindi sinasabi ang humility. Amen. Ang humility ay ginagawa. Amen. Everybody say amen. Amen. So we should humble ourselves because humility means putting Christ first, others second, and yourself is last. Yes. Hindi. Panahon ng kainin ko palagi una. Panahon ng handaan. Ako, ulo lechon akin. Tenga na lechon. Parang, di ko makain itong taon to. Humility is willingness to put yourself always to the last. That's humility. Huwag naman yung false humility. Na kahit naman na pinipilit ka na, dito ka na umupo, dito ka na, hindi, ano lang yan eh, ano lang yan dyan, pang mga VIPs, dito lang ako. Dito ka na nga umupo, sinasabihan ka na nga. Hindi. Bahala ka dyan, batuhin kita ng plato. False humility na yun eh.
Nakalagay sa Biblia, huwag kang upo ng upo nang hindi ka naman ni-invite doon. Kahit dignitaries ka, kahit VIP ka, hintayin mong tawagin kang paupuin ka doon. Pag tinawag ka, tsaka ka lumapit, tsaka ka umupo. Nakalagay yun sa Biblia. Because humility is putting Christ first. Pangalawa ang ibang tao at panghuli tayo. Mga kapatid sa loob ng simbahan, pwede ba natin gawin ito? Now, when we go to church and we have our relationship with our brothers and sisters, palaging una ang Panginoon. Hindi po ang ating pong mga sarili. Kundi ibang tao unahin natin. Serve the Lord. And as you serve the Lord, serve others before you serve yourself. Mahirap yan, mga kapatid. Pero si Kristo sa kanyang humanity, sa kanyang pagiging tao, He humbled Himself. Nung siya'y binubugbog na, kung ikaw yung Mark, siguro baka pumalag ka na. O, teka, pakawalan mo ako, tanggal mo itong pako. Sige, magsutukon. Pakitanggal yung pako, pakitanggal. Papatulan ko to pero hindi. Sa pagiging tao ni Kristo, mga kapatid, hallelujah, pinagpakumbaba niya ang kanyang sarili. Bakit kaya ginawa ng Kristo yon, ng Panginoon? Dahil gusto ng Panginoon lahat ng tao maging ganon. Na na tayo maging mapagpakumbaba. Inaalipusta na siya eh. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi mo yun. O, ganun lang yung sagot niya. Ikaw nagsabi. Marami binato sa kanya, but He humbled Himself. In Matthew chapter 23, verse 11 hanggang 12, sinabi ng Biblia, He that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased. And he that shall humble himself shall be exalted. Ang Panginoon, mga kapatid, ay naghahanap ng mga taong ginagawa ang magpakumbaba para magkaroon ng Diyos ng trabaho na itaas yung tao. Kaya kung ang trabaho ng tao ay magmataas, paano ka itataas ng Diyos? Nagmamataas ka na. Kaya ang trabaho natin mga naglilingkod sa Panginoon ay magpakumbaba para ang Diyos ay magkaroon din ng trabaho para tayo itaas, mga kapatid. Huwag nating agawan ng trabaho ang Panginoon. Trabaho ng Diyos ang magtaas. Ang trabaho ng tao ay magpakumbaba. So if you want blessings, if you want good ministry, if you want a successful Christian life, always walk worthy with humility. Kahit saan kayo dalhin ng Panginoon. Kahit si Brother Roselito makarating na yan ng Europe at makapag-asawa ng European. At imbitahan tayo magkape sa kanyang mansion doon. Pero dapat ang puso niya na mapagpakumbaba pa rin. Pag-aaralin pa rin tayong lahat. Sa Europe. Let's be humble. Let's walk worthy with humility. Kasi hindi nakikita yun sa pera, mga kapatid. Hindi nakikita sa katanyagan at sa karunungan. Espiritu po ito eh. Ang tinuturo sa atin ni Paul is a spirit. A spirit of humility. We should walk worthy with humility. Sa loob ng simbahan, mga kapatid, please, huwag naman tayo magpayabangan dito. Hindi natin kailangan yun dito. And besides, hindi naman tayo marami, kaya alam na alam kung sinong mayabang. Pag talagang hindi kaya. Huwag yung nagyayabang, mga kapatid. Everybody say amen. So let's walk worthy with humility and also walk worthy with meekness. O, medyo kapatid niya ito. Meekness. Ano bang meekness? Pagiging maamo. Mahinahon, kalmado. Mga kapatid, meekness is not weakness. Hindi weakness ang meekness. Ang meekness is a strength or power that is being under control. May kapangyarihan ka, pero kontrolado mo, para kang pulis baga, na may baril. Na kapag ikaw ay inaargabyado na hindi yung
bunot ka agad ng baril. Hindi. Makikipag-usap ka. Hanggat maaari, hindi mo hinahawakan ang iyong baril. Pero may authority ka. Napansin niyo mga kapatid, maaaring yung ibang, sa ibang bansa, nakikita ko sa mga palabas sa YouTube mga kapatid, hanggat maaari ayaw nilang hawakan yung kanilang service firearms. Hanggat maaari, nakikiusap, kamay ang ginagamit. Hanggat maaari, hindi bubunutin yung kanilang baril mga kapatid. But they have the authority. Na kapag nanganganib na ang buhay nila, pwede nilang ipagtanggol ang sarili nila. Pero hanggat maaari, hindi nila because they have power, they have the authority, but it is being under control. Kontrolado. Ay, iba, wala nga baril eh. Batuta lang, matapang na. Batuta lang naman pala yung kalito. Nangahabol ng away. Hindi ganun, mga kapatid. Minsan yung authority natin, ginagamit natin over other people, mga kapatid. That's not good. We should be controlled, mga kapatid. Meekness is being calm, but still powerful. Kalmado, pero makapangyarihan. Ano yan? Ano bang ano yan? Halimbawa, parang ano yan? Parang kidlat, kulog. Ganun ba? Ano ba? Paano ba ihahalin tulad yan sa isang ano? Nare-restrain mo yung power. You have the ability to restrain the power. Pero you are powerful. Diba? Makapangyarihan ka, pero pinipigil mo ang sarili mo. Pinipigil ko lang ang sarili ko. Meekness. Thank you, Lord, for the application. Salamat. Matiisin na ako, Lord. Hindi na mainitin ang ulo. Sa ibang pastor pa yun, nasigawan na. May naglaro sa labas. Di ba? Pakikuha ngayon, pangalan. Controlled. Yung power mo is controlled. Yung authority mo controlled. Meekness is the ability to possess power, but still surrendering to the will of God and trust God. Kahit na may kapangyarihan siya, pero sumusunod pa rin siya. That's meekness. Kahit tama ka, pero dahil boss mo siya, tama ka, pero dahil kapatid mo siya sa Panginoon, you don't want, mga kapatid, na magkaroon na kayo ng disagreement, sumusunod ka. Hindi mo pinapatulan. Just makinig po tayo, mga kapatid. Si Jesus Christ, He has all the power. Amen. Yes. He is meek. Pero nung nakita niya yung simbahan, mga kapatid, na punong-puno ng merchants, nagalit siya. Pero alam mo, ginamit ng Panginoon, kamay niya lang. Ginanon. Eh kung ginamitan ng Diyos ng 100% kapangyarihan yon. Giba yun, mga kapatid. Grabe naman, si Eugene pala yun eh. 100 kapangyarihan, 100%. Hindi niya ginawa yun. He controlled himself. Bagamat, siyempre, natapon yun, tinabig niya yun, pero controlled pa rin yun. He is God, He is meek, and He controlled His power. Sinabi niya, my house should be the house of prayer. Hindi to tindahan ng kung ano mga networking ninyo dyan, kung ano mga tinda-tinda nyo dyan. We acknowledge na gusto nyo magnegosyo. Pero iba yung negosyo nyo sa business ng Panginoon. This is God's business. And God's business is to pray. To teach people to pray, to worship, to hear the word of God. That's the business of the Lord. Everybody say amen. Kaya kung meron tayong business, mga kapatid, dito na gustong ipasok, magdalawang isip muna kayo. Huwag niyong re-recruitin niyo ang pastor. Si pastor, pag nakuha ko si pastor, kuha niya na lahat. Downline niya lahat. Noong unang panahon, usong-uso yan. Nire-recruit ang pastor. Kaya sa loob ng simbahan, yung pastor lang kumikita. Yung pinakahuling ng member, wala, kawawa. Hindi na nagsisimba tuloy. Alam niyo, mga kapatid, this is not business of man. This is the business of God. Huwag natin gawin yun dito, ha? At kung meron kayo sinasalihan ng ganyan, inyo na lang. At kung gusto nyo imbitahin si pastor, magdalawang isip kayo, never talaga akong sumali sa ganyan.
Pupunta lang ako kasi libre yung Jollibee. Pakakainin ka, paupuin ka doon. Ang ganda, ang ganda. Alam mo, ang ganda niyan. Alam mo, ang ganda ka. Kumakain lang pala ng burger. Libre kasi yun eh. Di ba? O sige, pastor, kailangan mag-ano. Sige lang, pag-pray ko pa. Ay, lugi ako kay pastor Ang takaw, nakadalawang burger. hindi man lang nag-sign up. Church, listen to this. Be willing to forgive anytime. In the spirit of meekness, please be willing to forgive your brothers and your sisters when they wrong you. Please. Be willing. Kapag ang personal desire mo ay na-challenge, still you need to trust God. Halimbawa, mayroong gusto ang Panginoon sa buhay natin na mangyari sa buhay natin, mga kapatid, pero it's totally parang conflict doon sa yung gusto, sa desire mo. Pero yun ang gusto ng Panginoon na natanggapin mo. Please, don't murmur, mga kapatid. Trust God still. Kung hinihingi mo ay laptop, ang binigay sa'yo ng Lord ay ano mang hinihingi? Basta. 3210. Ay, pati ba yun? Pambato mo na lang yung mga kapatid. Please trust God, even it challenge your personal desires. Meekness ang tawag dun eh. Na kahit na ayaw mo yung tinanggap mo, huwag kang magrereklamo. Sa exchange gift, di ba? Bumili ka ng hamon. Oh, ang nabunot mo, ang nabunot mo, frame. Baso. Mag, nakalagay, Tanduay, RAM, 65. Free lang yata sa okay lang yun. Kahit sa personal desire mo, hindi tumutugma yung gusto mo, it's okay. Just trust the Lord still. And always respect people. That's a spirit of meekness, mga kapatid. Magrespetuhan tayo palagi dito. Maging respetado tayo at magrespeto tayo sa iba. Gumamit ng po at opo. Iwasan ng over-familiarity. Minsan sa over-familiarity, mga kapatid, sobrang biruan natin, mga kapatid, nawawala na yung respeto. Nauuwi na saan? Nauuwi na sa mga personal grudges natin sa tao. Dahil nabibiro kita, isang araw biniro kita, o may sinabi ako sa iyo, hindi mo na ako pinaniwalaan dahil masyado ka ng pamilyar sa akin. O ako sa iyo. Kaya nawawala yung respeto, nawawala tuloy yung meekness. Minsan ang biruan natin below the belt. Sumusobra na minsan yung ating mga biruan. Minsan ang pastor, pag isang bagsiban, pag binibiro yung pastor na talaga namang sagad sa buto. Oh. Parang, sabi ko, parang nawala na yung respeto. Hindi ganun. Walk worthy. Mayroon tamang ugali pag nasa loob ng simbahan. O kahit nasa labas man tayo, may tamang ugali ang mga Kristiyano. Everybody say amen. Ano yung sinabi ng James chapter 1 verse 21? Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. 1:21 ng James, tingin sumunod. And receive with meekness the engrafted word. Pag tinanggap mo daw na may kapakumbabaan ang salita ng Diyos, ano mangyayari? Which is able to save your soul. Tanggapin mo lang. Kahit nasasaktan ka sa Word of God, natatamaan tayo, pastor na naman, ako na naman yung pinapatamaan. Hindi kita pinapatamaan, mahal po kita. Kung sino ka man, kung nandito ka ba o wala, nanonood ka man o hindi kita pinatatamaan. Never kong gagawin yon. At kung tinamaan ka, at sa tingin mong sinadya ko, patawarin mo ako. Pero hindi ko sinasadya yon. Tanggapin mo lang. With meekness. Tanggapin mo yung word. Sige Lord, sorry. Tinamaan ako. Sorry, Panginoon. Babaguhin ko na ang sarili ko. That will save your soul.
Pero kung lalabanan mo yan, ayoko sa simbahang yan, palagi ako pinariringgan ni pastor. May sama yata ng loob sa akin si pastor eh. Wala akong sama ng loob sa iyo. Ba't sasama ang loob ko sa iyo? Eh kung titingnan mo sa isang anggulo, blessing ka nga sa simbahan, blessing ka nga sa pastor eh. Alam niyo ba na kayo pag nagsisimba pag linggo, blessing kayo sa pastor. Subukan niyo kayo dito mga kapatid mangaral at wala ako dyan. Ba ibang pakiramdam? Pero subukan niyo mangaral kayo dito at nandyan ako nakaupo nakikinig. Di ba blessing yun? Blessing yun. Nagsimula ang simbahan, iilan, tatatlo, aapat. Doon sa Ipil Road, sa loob ng pilar. Pag nangaral ako doon, parang 1,000 ang membro ko eh. Pa-English pa ako, apat na nakikinig. At least yung apat natutubag English, di ba? Grabe ako, payat pa ako dati mga kapatid, nakakatalon-talon pa ako. Talagang, ngayon, bouncing na lang. Kaya, grabe akong mangaral mga kapatid, talagang napapaos ako pagkatapos ng preaching. Pero apat lang, lilima. Dumagdag sila gander, sila hanggang sa naging 10, praise God. 15, yan. Mas nawawala iba, natitisod, nawawala na naman, mabalik na naman iba, hanggang sa lumago. Ito kayo ngayon. Subukan yung kayo wag umatin ng simbahan, mangaral ako. Masakit yun mga kapatid. Hindi nyo lang alam kahit nasa ibang simbahan ako. Mangangaral na lang ako, nakatutok pa ako sa CCTV. O hindi ako nagbibiro. Tatawagin na lang ako para mag-preach sa ibang simbahan, pero nakatutok ako sa CCTV, tinitingnan ko kayo dito. Alam ko kung sino yung ihi ng ihi. At alam ko hindi nagbubuhos. Joke lang. Wala naman na doon eh. Bakit? Kasi ang heart ko nandito. Kasi pastor, hindi na kami mahal. Kasi sa iba na nagpipreach, palagi sa iba na lang nagpipreach. Mga kapatid, pwede ko ba kayong hindi mahalin? Eh, nauna nyo akong minahal. Hindi nyo lang alam kasi parang masaya si pastor pag gala-gala. Hindi po ako nagagala. Kung alam nyo lang po, pagkatapos ko mag-preach doon, bukas kagad yung cellphone, CCTV kagad ay tapos na sila. Tapos pag uwi, imbis na makinig ako na mag-relax, makinig ng musika ng para sa Panginoon, pinakikinggan ko pa yung nangaral dito. Yung service niya, pinapanood ko pa. Pagdating sa bahay, magpapahinga ako, nakatutok pa yung, hindi ko na inaano yung video, pinakikinggan ko na lang, hanggang sa nakatulugan ko na lang, nagising ako may sintonado. Ay, kasi ba yun? Pinangungot. Pero masaya ako mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa iyo, bless ako mga kapatid. Bless talaga ako. Kaya alam niyo, kung kayo man ay medyo natatamaan, nasasaktan, please forgive your pastor. It's not my intention to hurt you. Inakay ko nga kayo, tapos sasaktan ko kayo. Pero ba gano'n, aakayo mo, tapos sasaktan mo? Halika, sister. Pasok ka simbahan at mabugbog kita. Pwede. Ganun ba yun? Halika. Tanggapin mo si Kristo para tadyakan kita sa simbahan. Hindi ganun, di ba? Kaya nga mo inakay sa simbahan kasi para maligtas ang kaluluwa, magbago ang buhay, kasama mo siya, naglilingkod sa Panginoon. Ba't ko kayo sasaktan? Hindi totoo yun. Minsan emotion lang yun. Makakaala nyo lang hindi kayo mahal ng inyong pastor. Hindi po, mahal. Kung meron mang best pastor you have, is your best pastor. Sinabi ko yun sa ibang simbahan. Kayo, pag sa mga kabataan, pag nakalagay doon, sinong preacher? Gentry Mangon. Grabe. Tilian. Parang kala mo naman, nakakita ng artista. Magsisimba. Magpupunta doon. Magko-conference. Magbabayad kahit magkano yan. Pero isang araw, isang linggo lang yun. Pagbalik mo, balik ka naman sa realidad. Pastor ko, magpenta. Pero di ka ba nagtanong sa Ephesians chapter 4 verse 11? Nagbigay ang Diyos ng pastor sa simbahan. Kaya kung meron kang pastor, kung sino, sorry ha, I'm not telling you this because I am your pastor. Pero sinasabi ko lang na kung sino ang pastor mo ngayon, that's the best pastor you have. Bakit? Mas marunong ka pa sa Diyos? Lord, bakit hindi na lang si Gentry Mangon yung pastor ko?
Kahit na lang si ano na lang, kahit si, sino na lang, yung, si ano na lang ang pastor ko, si EK. Pastor Cesar na lang ang pastor ko. Hindi mo pwede sabihin sa Lord yun. Ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang narapat. Kaya wag nyo nang awayin yung pastor nyo. Wag nyo nang parang ikumpara ako sa iba. Hindi ako katulad ng iba, pag nangaral talagang tumatambling yung mga tao. Wala mong mag-backflip na lang gano'n. Sa sobrang excitement, nagba-backflip yun. Oh, grabe oh. Sobrang excitement ng mga kapatiran. Hindi ako gano'n. Huwag nyo ikukumpara si pastor sa iba. Kasi gano'n ako, mga kapatid. Ito ako, and ginigay ako ng Panginoon para sa inyo. Binigay kayo ng Panginoon para sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi we should walk worthy with long suffering. Malapit na ako, huwag kayo mag-alala, mga kapatid. This is the ability, pag sinabi natin we walk with long suffering, medyo magtiyagaan tayo dito, mga kapatid, ha? Magtiisan tayo. Because long suffering is ability to endure discomfort without fighting back. Listen, it's an ability to endure discomfort without fighting back. Discomfort ka na pero hindi ka lumalaban. Si Kristo ba ay lumaban? Discomfort, magano ba kabigat ang krus? Mabigat. Gaano ba kasakit yung tinik na corona? Masakit. Gaano ba kasakit yung mga hagupit sa kanya? Ilang stripes yun? 41? 60 ano? 41 stripes, I guess. Hindi. Basta mga 40 plus. So, hinagupit siya. Nagreklamo ba siya? Ano, legal this? Time first. Kasi masakit na. Nag-joke pa si Lord. Teka lang. Kabila naman. Hallelujah. Hindi ganoon, di ba? Naalala ko yung, nakita ko mga kapatid, yung pag nagpipinitay siya pag mahal na araw, may sumusunod, may loko-loko, nagsirit ng alkohol. Pisti ka! Yung Kristo nila nagmura. Binuhusan ba naman alcohol? Pisti ka! Hinabol niya yung bata. Talaga. Kaya kayo magpipinitensya, mga kapatid. Ayan. Pero alam mo, makapagtitiis ka lang kung may kasamang pag-ibig. Because forbearance can only be described and experienced through love. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 13? Love suffers long. Ang pag-ibig kayang magtiis. Kaya kayo nagtitiis kayo, di ba? Tiis kayo, mga kapatid. Mahal nyo eh. Tiisin nyo. Ha? Tiniris. Ibang tirisin. Yeah. Forbearance is tolerance in the midst of provocation, difficulty, or wrongdoing. Makinig po kayo, mga kapatid. Pakinggan nyo ito. Kapag tayo ay meron pong mga disagreement na magkakapatid, pasanin natin yung let us bear the burden of one another without retaliation. Huwag yung, tinulungan kita ha. Tulungan mo ako sa susunod ha. Or, para bang dahil tinulungan mo, gusto mo nang may iganti sa iyo. Or, let us consider them. Makinggan nyo maigi, mga kapatid. Kapag kayo, mga kapatid, ay mayroong mga offenses na naramdaman sa iba, imperfection ng iba, weakness ng iba, offense ng iba, don't lose your temper. Okay ba yun, mga kapatid? Don't lose your temper. Nainis ka na sa kanya, sa ginagawa niya sa iyo. Keep your temper. Don't lose it. Kasi long suffering yun eh. Pastor, di tinotolerate ko. Hindi po pagtotolerate yun. Pag-ibig nga yun eh. Because love suffers long. Everybody say amen. Yung mga maliliit na, mga minor na bagay, huwag na natin palakihin. Naapakan ka lang, galit ka na. Yabang niya, porkit bago yung high heels niya. Ibang gano'n, tapos hindi nakikibuin,
Mga kapatid, ano ba yun? Diba? Hindi ka lang nakamayan ng usher dyan. Usher dun, walang kwentang usher. Yung kinakamayan. Tapos napatitig lang sa'yo yung usher nung magbibigay na, nagalit ka na. Bakit? Ginals mo na kagad na ikaw yung gustong bigay ko. Napatigil lang sa'yo, baka nagagandahan lang sa'yo, masyado mo na, mga minor things, let us, i-overlook na natin yan. Everybody say amen. Hindi, wala namang perfect eh. Wala namang perfect eh. You are not tolerating them, but we are loving them for the sake of unity. For the sake of unity. Okay lang ba yun mga kapatid? Magmahalan tayo. Ang Panginoon man din ganun ang ginawa mga kapatid. In 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. Tinan niyo sumunod. But God is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tinan niyo yung sobrang pagkakamatiisin ng Panginoon. Long-suffering to usward. Talagang tiniis niya tayo. Kasi ayaw niya na mag-perish, kundi gusto niya lahat ay mag-repent. Alam mo yun, sa kagustuhan niyang paluin ka, kagustuhan niyang parusahan ka, anong ginawa niya? Tiniis niya na lang yun kasi gusto niya ang ending mo, mag-repent ka. Pag pinarusahan ka niya, makakapag-repent ka pa ba? Hindi na. Wala na. Church, listen to this, mga kapatid. We should walk worthy, endeavoring unity, or to keep the unity. Panatilihin tayo na nagkakaisa sa loob ng simbahan. Dapat eager tayo mga kapatid na bantayan yung unity sa simbahan. Dapat eager tayo mga kapatid na bantayan yung peace sa simbahan, kapayapaan. Sa pag-aasawa mga kapatid, kinig po kayo ha, maring iba sa inyo ay mayroong burden sa relationship sa asawa. Pero in the concept of marriage, listen, loving each other is good. But being happy in your marriage, you need to work it out. Yes. Sa mga gusto mag-asawa, akala nyo love-love lang yan? Okay lang yun na kayo in love sa isa't isa. That's good. Pero kung gusto nyo maging masaya, mapanatili ang kasiyahan ng inyong pag-aasawa, ibang usapan yan. We know work out yan. Hindi yan trabaho ng isa. Trabaho nyong dalawa yan. Na i-maintain ninyo yung love, yung peace, yung harmony sa loob ng inyong pag-aasawa. Everybody say amen. Kaya magkaiba yun mga kapatid. Let's always maintain the unity in the church. Endeavoring involve sincerity, determination, and intentional attitude. Endeavoring should be constant, always persistent to keep the unity. Endeavoring is striving to maintain harmony and reconciliation within the body of Christ. Makinig po kayo mga kapatid. When we are in disagreement, still build unity and peace. Kahit na hindi tayo nagkakasundo, Brad, sa ating mga principles, alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa, matuto tayong mag-adjust. Matuto tayong magpatawad, mag-consider. Okay, mga kapatid? I learned from my pastor. Nung nakaraan lang, di ba? Ang iba sa inyo alam na ito. Nung nakaraan lang ay sabi niya sa akin, pasaway talaga yung isang member. Pasaway, pastor. Di pagalitan. Kausapin. Sabi niya, paano ko naman gagawin yun? Magmula pa nung tinayo ang simbahan, nandyan na yan. Napaisip ako, sabi ko, bakit hindi kayang gawin ni Pastor sawayin? Kasi alam niya, sabi niya, pag sinaway ko yun, matitisod, mawawala. Wag na lang. Alam niyo yung right niya, yung authority niya, hindi niya in-exercise for the benefit of unity. Harmony sa loob ng simbahan. Sana ganon din tayo mga kapatid. Yung bang willing kang mag-adjust sa akin for the sake of unity at ako willing mag-adjust sa iyo for the sake of unity. That's the way how we should walk.
worthy of our calling. We are different, mga kapatid. Iba tayo, mga kapatid. Hindi tayo katulad ng mga unbelievers, mga kapatid. Now, before I end, listen to this. Listen to this word before I end. The reason for war on the outside is war on the inside. The reason for war on the outside is war on the inside. Kung ang isang mananampalataya, if a believer cannot get along with God, he cannot get along with other believers. Kung sa loob natin, mga kapatid, we are not at peace. We are not at peace with our brothers and sisters. Kaya kung halimbawa may tao na unruly, may pasaway, hindi sumusunod, you know what's happening inside of that person. There is something going on, a war, a battle that is going on sa loob ng taong yan. Kaya yung kanyang behavior iba. It is because something wrong inside. Kaya what we need to do, mga kapatid, is let us always walk worthy. Let us always give this heart to the Lord. Let us always involve God in our battles, mga kapatid. Sa ating pong mga problema, let's involve God. When we go to church, let us not just give the Lord the problem. Lord, ito problema ko, oh. Solusyonan mo ito, Panginoon. No. God will say, no, I will not resolve that. You will resolve that. I will just give you strength. I will just give you wisdom, but you need to resolve it by yourself. Hindi ang Diyos, mga kapatid, tatanggalin yung problema mo. God will give you strength so that you can resolve your own problem. He will give you wisdom. He can open opportunities. He can give you chance to redeem yourself. He will give everything. Kasi ang gusto niya, ikaw yung gumagawa sa tulong niya. We are co-laborers with God, mga kapatid. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging tamad, na ibibigay lang natin sa Kanya lahat at sa Kanya siya nang gagawa. No, mga kapatid. Ang Diyos natin magbibigay ng kapangyarihan, magbibigay ng karunungan. Kaya nga may banal na Espiritu, mga kapatid. And you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Power to resolve it. And when we are in God's kingdom, we should behave, mga kapatid. Ito lang ang pakiusap ko sa inyo, mga kapatid. Going to church is not just about doctrine. It's not about just performing our duties. It's not just about learning principles. It's not just about practicing what we have learned. It's not just about positions. But it's all about our behavior. It's all about our spirit. Church, matagal-tagal na rin ang simbahan ito. Pero kung mayroon man akong gustong hilingin sa inyo, mga kapatid, and I hope you are listening right now, is the unity of the Spirit. Let us always do this, mga kapatid, for the sake of unity, and for the sake of the Spirit of God that moves in the church. Let us always consider each and every one of us. Sinabi ko na sa inyo ito noon pa at uulitin ko ngayon. Ang katabi mo o ang tao sa loob ng kwartong ito, sa simbahang ito, ay hindi mo kaaway. It's not your enemy. They are not your enemies. They are your brothers and sisters. They are the one praying for you. They are the one lifting you up. They are the one, hallelujah, you can count on when you are troubled. We are brothers and sisters in Christ. Let the church be the church of Christ. Let each and every one of us walk worthy. Let us walk worthy. Let us consider one another, please. Please. As the pastor of the church, I want to beseech you all to please consider your brothers and sisters. Forgive them. Love them. Pray with them. Celebrate with them. This is the church of God.
And the church of God lives in love, lives in unity. Because there is no glory for man here. Because all is for the glory of God.